Pagpalang araw, kaibigan. Makinig po tayo patungkol sa mga kahit anong brother, sister, si Alan at saka si Pia. Kung ano ang involvement nila patungkol sa flood control. Yan ang pinag-uusapan kasi, no? Kung paano yung pera na pinagsamantalahan ng mga politikas na pera ng taong bayan. Ngayon, ang mga yan, kaya pala nung araw, pilit nilang binabawi yung Senate presidency para yung makapangyarihan, alam nyo na, Blue Ribbon Committee. Kasi, kaya makapangyarihan, pagka nagsinungaling ka dyan, di pa kukulungan yan, wala kang magagawa. At yan ang nangyari doon sa mag-asawang Diskaya. At lahat na nagsinungaling. Pinakulong ni Ping Lacson, o Senator Ping Lacson. Wala silang magawa. Kaya makapangyarihan. Tingnan natin ng makinig tayo sa mga nangyayari sa ating paligid kaibigan. Hello guys, nandito na naman tayo at ako po Rudy, eto pagkagising natin pero good morning muna rito at good evening dyan, yun. Pagkagising natin, aba, eto agad ang bumungad na balita sa atin, no? Ang sabi dito ha, Lacson, okay, Pia Cayetano, si Pia Madamdamin ha, had 4.7 budget insertions in 2025, Alan had 6.7 B. What the heck? Guys, maliwanag na itong magkapatid na Nakawatano ay merong insertions na umaabot ng 6.7 plus 4.7, 11.4 billion. 11.4 billion sa 2025 Kaya naman pala nag-iingay at nang aaway. Diba ga? Kasi nga, mabibisto. Ngayon, eto. Kaya pala sinasabi nila, pilit nila na kinukuha pilit nilang inaagaw at kinukuha ang, anong tawag dito? Ang Blue Ribbon Committee. At nakikipag-negotiate pa before kila Senator Win at sa majority na kung pwede, sige, maghatian na lang daw ng powers at sa kanila na lang iwan ang Blue Ribbon Committee hearing para sa flood control. Yun naman pala may malaki palang tinatago at merong project na 11.4 billion insertions, no? Ang malupit pa rito, eto, tingnan natin Ayan guys, naku po Rudy, isa sa mga nag-project sa kanila, ay ang mga Diskaya. March 23, 2022, panahon ni Pentaboy, di ba? Diskaya. Saan ang project? Ayan, sa Taguig River. Itong slope protection na tinutukoy nitong si Senator Ping Lacson, di ba ga? So kaya pala naman ang aaway, kaya pala nag-iingay para mapagtakpan. Kaya pala gustong kunin ng Blue Ribbon Committee ay para mapagtakpan ang kanilang mga kalokohan at maitago ang 11.4 billion na ito. Mabuti na lang ang desisyon ngayon ng Blue Ribbon Committee at ng Senado, itong mga issues at mga kaso ng flood control idiretso na sa Ombudsman. Which is yun naman talagang tama. Para diretso demanda na. No? Ngayon, ibig bang sabihin nito mukhang ang maiimbestigahan ay hindi lamang itong si Chupetra? Mukhang pati si Pia Madamdamin? Kaya ba nananahimik na sa impeachment trial at nananahimik na rin sa issue ng flood control? Wala nang imik, wala nang pa-interview. Aba. Pia Madamdamin, kumusta ka naman? Kumusta ka naman?
Huwag ka mag-alala, darating tayo dyan, di ba? Total, pasikat kayo. Magaling kayo, di ba? Pabida-bida kayo. Ngayon, darating ang panahon, darating ang mga araw na yan ay kinakailangan yung sagutin sa ating ombudsman. Hindi lamang sa ombudsman, syempre. Kinakailangan nyo yung sagutin sa taong bayan sapagkat ang taong bayan ay nangangailangan ng pagpapaliwanag kung saan napunta ang 11.4 billion ninyong magkapatid. Bakit may 11.4 billion kayo pero ang Taguig, binaba pa rin ang ilang area sa Taguig, di ba? At hindi lang yun, bakit mukhang may anomalya sa mga pinagagawa, may mga pati pictures na ginagamit. Yung mga slow protection, nag-o-overlapping, di ba? Ibig sabihin, nagdo-double charging, pero ang construction, isa lang. So, ibig sabihin, ang isa ron, bahagi ng slope ay ghost. Di ba? So, kailangan nyo itong ipaliwanag, piya madamdamin, ha? So, ngayon, kinukumusta ka na namin, ha? At malamang-lamang, mababalitaan lang namin na kayo ay sinampahan na ng kaso sa ombudsman. Anyway, siguro naman aabot sa plunder kung kayo kay Piya madamdamin. Siguro naman aabot ito sa plunder. Sapagkat yung kay Chupetra, matik na yun. Talagang sigurado, plunder yun. At syempre, pag plunder, walang piyansa. Huwag ka mag-alala, Piya madamdamin. Kung sakasakali naman, magkakasama naman kayo ni Mother Solar sa kulungan dahil mukhang parehong plunder ang haharapin nyo. O di ba? Kaya masaya kayo sa loob. Huwag kayo mag-alala. Si Chupetra magiging masaya yan. Walang kaduda-duda yan. Maraming macho Chupetra sa loob ng bilangguan yan. At higit sa lahat, makakasama niya si Marco Tae, makakasama niya si Mike Diferencia, o di ba? At hindi higit sa lahat, nakakasama niya si Jingay. So, total sabi ni Jingay, hindi raw naman niya susuluhin, di ba? At syempre, makakasama pa na yung kanilang bunso na si Leandro Lepiste, di ba? Oh. So, wala silang lungkot dyan, kaya ikaw hindi ka rin malulungkot kung sakali. Alalahanin nyo ha, sa 2028 pa, mawawala sa posisyon si PBBM. Meron pang almost 2 years, di ba? So, palagay ko, abot na abot yan. Abot na abot ang inyong pangungulungan. Di ba? Siyempre, hindi naabutin ng bago presidente. Kahit pa pag-asa ninyo, makaupo ang mga Duterte, malabo pa sa sabaw ng posisyon. Hindi na makakaupo muli si Sayad, no? Sa mataas na posisyon. Even si Bardwas. Diyos ko po, Rudy. So, yung pag-asa nyo yan, ibaon nyo na lang yan sa baon. Ang importante, darating ang araw na ang buong Pilipinas, ang buong sambayanan ay magiging maligaya na makita namin kayong mga nakakulong na mga hinayupa kayo. Kayong mga nambaboy, no? Sa ating mga pondo ng baboy sa ating batas, no? Nagyayabang pa, UP ka pa namang hinayupa ka, di ba? Madam Pia, madamdamin, tapos yung kapatid mo, Ateneo pa naman. What the heck, kahiya-hiya kayo. Ikinahihiya na kayo ng inyong mga alma mater, sa totoo lang, no? Hindi sila natutuwa sa inyong mga pinaggagawa na ipinagyabang nyo pa talaga, ha? Isipin mo, ipinagyabang nyo pa talaga. Buti na lang, marami kaming mga kakilala ko. Personally, marami akong kakilalang atinista at mga taga-UP na matitino, no? Na mas sila ang tinitingnan ko. Dahil kung kami ay titingin sa inyong dalawang magkapatid, ay Diyos ko po, Rudy, masisira ang Ateneo, masisira ang UP. Diba? Isipin mo, masasabing mga korap, buti na lang. Diba? May mga matitino ako, mga kaibigan at kakilala at kasamahan. Diba? So, kaya hindi sila ang tinitingnan ko, hindi kayo. Diba? Dahil kung kayo, ay Diyos ko po, Rudy. Pero tulad ng sinabi ko, Pia, madamdamin na, kumusta naman ang iyong damdamin? Huwag kang mag-alala. Hindi magtatagal, makukulong ka rin. Ang kulit nyo kasi, si Senator Ping pa ang kinulit nyo Ang dami nyo pwedeng kalabanin, si Senator Ping pa Para lang yan si Trillanes Pag nakakagat yan, talagang naglalak nyo. Hindi na kayo bibitaw.
So, ayan na nga. Kaya magkikita-kita na lang kayo. So, kami naman ay mag-aabang ng mga magagandang balita para sa inyong dalawang magkapatid, no? So, yun lang. Higit 11 bilyong piso ang alokasyon ng Cayetano siblings sa Taguig sa 2025 budget. Saan naman kaya napunta ang pera? Narito ang agenda report ni Hannah T. Kumantong daw sa illegal na reclamation na nagbalat kayo o nag-disguise bilang slope protection at flood mitigation projects ang umano'y individual allocations sa 2025 national budget ng Cayetano siblings. Kabilang daw dito ang nasa 6.79 billion pesos para kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano at 4.7 billion para naman kay Senator Pia Cayetano sa Taguig City. Wala pang tugon dito sa ngayon ang magkapatid. Sa gitna yan ng pagpanawagan ni Lacson na i-abolish ang kung tawagin ay leadership fund na mas malalang forma raw ng pork barrel. May hawak din daw si Lacson ng mga dokumentong posibleng magpatunay na pagmamay-ari ng mga pribadong tao ang ilang reclaimed areas sa Taguig. Nakakuha ko ng mga title numbers. So hindi totoo yung sinasabing lahat government-owned. Because I have now in my possession, pinapa-record check ko na titled sa private persons. Dati nang sinabi ng dating SP sa isang Facebook Live na sa bahagi ng Bikutan, government-owned ang reclaimed areas doon. Hindi totoo po yung mga marites na nagkakalat na may reclamation daw dyan na private. Yan po ay gobyerno lahat at yan po ay ginawang series of parks. Iba't iba pong mga parks na para lahat sa tao na libre po ang paggagamit nila. Private man o government-owned, kung wala namang permit, illegal ito, sabi ni Lacson. Ang masama rito kasi, pwede naman kumuha ng permit sa PRA, pwede magpaalam sa DNR, lalo ito, lake ito eh. So why did they not acquire or secure those permits as required by law? Kapag walang permit, subject ito sa forfeiture. Bale wala raw ang lahat ng ni-reclaim at mapupunta ito sa national government. Dati nang sinabi ni Lacson na nag-agree ang Philippine Reclamation Authority at DPWH na mag-issue ng cease and desist order sa mga ongoing slope protection at mitigation projects sa Taguig matapos ang umano'y pagkadiskubre sa higit 30 suspected na maanomalya at ghost projects sa lugar. Iniimbestigahan na ito ng Office of the Ombudsman at nakatakdang ipasabina ang ilang pribadong testigo kaugnay nito. Para sa agenda, Hannah Tia, Billionario News Channel. Makinig na tayo tungkol kay Senator Lacson at kay Alan Cayetano. Ano? May nabuo na umanong money trail ang kampo ni Senador Panfilo Lacson na magpapakita kung saan napunta ang pondo nilaan sa ilang proyekto sa Taguig. May ebidensya rin naman ng kontrolado ni Senador Alan Peter Cayetano, ang District Engineer ng DPWH sa lungsod. Nakatutok si Ian Cruz. Sa bangayan ni na Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano versus Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Huling aligasyon ni Lacson, may mga anomalya umano sa flood control at iba pang infrastructure projects sa baluarte ni Cayetano sa Taguig. Kalaunan, nakarating kay Lacson na humihingi ng ceasefire si Cayetano na sinagot niya ng ceasefire my foot. Kaya tuloy daw ang paglalantad niya ng mga anomalya sa Taguig. So at least 5 of my colleagues in the majority, inikutan niyang isa-isa at nakikiusap siya. Kung pwedeng tigil na muna, parang ganon. Walang, in so many words, ceasefire. Pero sabi ni Cayetano, hindi naman daw siya humingi ng ceasefire. Sabay inalmahan ang pagkumpara ng mga proyekto sa Taguig sa ghost at substandard projects sa Bulacan. Yung sinabing, we are worse than Bulacan. Napakalaking, ano ba yung pondo sa Bulacan, sa isang distrito lang yon, times 5 ba? Kaso sa Taguig. Tapos sa Taguig yung pondo, kasama naman dyan mga kalye, kasama dyan mga multi-purpose buildings, school buildings. At sa Taguig, makikita nyo, gumaganda ang buhay ng mga tao. I really don't mind the investigation. Basta patas lang. Pero sabi ni Lacson, may mga ebidensya raw na magtuturo na kontrolado ni Cayetano ang operasyon at iba pang aktibidad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa lungsod. Kasi pag hindi sumunod yung district engineer,
pinapalitan. At saka pinapanakot niya. At nangyayari talaga. Kaya yung district engineer, parang tau-tauhan. Sabi pa ni Lacson, sa tulong ng mga informante, nabuo na nila ang money trail, nabatid ang daloy ng mga komisyon mula sa mga proyekto, kaya sinimulan na nilang isumite ang mga nakalap na ebidensya sa Office of the Ombudsman. Isiniwalat ni Lacson ang umano'y kickback scheme sa Taguig na umaabot daw ng 33% kada proyekto, kaya walang nagawa ang mga kontraktor kundi gawing substandard o ghost ang kanilang proyekto sa lungsod. Dokumentado lahat ito, hindi ito yung chismis, hindi ito yung sabi-sabi. Meron kaming contract ID, kumpleto yun. Meron kaming progress billing, may mga petsa yan, kumpleto. Ilang larawan ng mga proyekto sa Taguig ang inilabas ng tanggapan ni Lacson para suportahan ang alegasyong may ghost projects din sa syudad ni Cayetano. 4 na magkakahiwalay na slow protection projects na na-award sa 4 na magkakaibang contractors. Lahat daw ito pinalabas na nakumpleto, nasingil at nabayaran gamit ang parehong geotag photos bilang patunay na natapos ang infrastructure project. May inilabas din ang tanggapan ni Lacson na sample ng progress billing report ng 2 kontraktor na magkapareho ang litrato. Pero ang petsa ng report ng kontraktor A ginawa noong March 31, 2025, habang June 16, 2025 naman sa kontraktor B. Kinocompute pa raw ng grupo ni Lacson ang kabuang halaga ng pondo na ginastos ang proyekto dahil marami pa raw silang nadidiskubre. Sabay sabing malaki raw ang budget dahil may insertion umano sa 2025 budget si Cayetano. Malaki yung halaga. Ang na-insert niya kasi sa 2025 pa lamang na GAA, 6.795 billion pesos. Sa kanya pa lang yan. Opo. Sinisika pa ng GMA News na makuha ang panig ni Cayetano, pero dati na nitong sinabing walang ghost project sa Taguig. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Kaya ganyan kakapangyarihan ng Senate Blue Ribbon Committee. Talagang nung silang may hawak at nung nawala sa kanila, yan. At salamat sa Diyos, siyempre. Kasi dito sa kasalukuyang Senate President ng Gatchalian, si Erwin Tulfo naman sa Blue Ribbon Committee, umuusad lahat. Yan. Kaya pilpan lang kinukuha yan na sige, kayong umayaw ko na Senado, pero kami ang hawak ng Blue Ribbon Committee. Nung araw na kinukuha, nawawala sa kanila ang Senate Presidency na pinagmamaktol naman itong si Alan. Diba? Kaya ganun pala. Malaking pera ang involved dito, taong bayan. Pera ng taong bayan yan. Hindi nila pera yan. Nakaupo lamang sila. Nakaupo lamang sila para silang mga hari. Kaya makapangyarihan pagka senador ka, makapangyarihan ka. Sana, pag senador ka, gawin mo yung tungkulin mo na may buong katapatan sa Diyos at sa bayan. Mahirap eh. Hindi nyo ginagamit. Ngayon, kapwa nyo senador, ayan, ang nakakuha ng mga ebidensya. Kaya anong mukha kaya meron pa itong magkapatid na ito? Ano kaya? Sa bagay, hindi ka na magtaka eh. Yung nangyaring barilan kuno sa Senado sa kagawa ni Cayetano, scripted lahat yun eh. Under attack daw ang Senado. Sino naman ang umatake sa Senado? Cayetano. Sino umatake? Wala naman Wala naman namatay. Wala nasaktan. Ayan. Wala eh. Parang parang pinikulang pito-pito. Sa Senado lang yung eksena.
bahala na yung dyan, ombudsman, Bahala ng ombudsman kung ano man yung isang pa sa inyong kaso, magkapatid. Meron ka pa siging. Bahala na kayo magpaliwan. Total, abogado naman kayo, matalino naman kayo Ba't ko nasabing matalino kayo, mga Cayetano family? Wala kang ginawa sa Senado kundi mag-lecture Dapat pumasok na lang kayo sa mga university. Doon kayo magturo ng batas. Hindi, nile-lecture yung kapwa yung senador, yung pala, meron silang nakita sa inyo. Yan, di ba? Kaya hindi nyo, kung bubutasan nyo naman si Senador Ping Lacson, wala kayong mabubutas kasi hindi naman siya tumatanggap ng anumang pinagkakapirahan dyan. Kagaya ng 4 barrel. Wala. Yan ang magandang Lacson. Kayo, tumatanggap kayo ng gas. Siya, hindi. Kaya, harapin nyo na lang sa korte yan. Pero bago niya harap sa korte yan, sigurado, pag naisampa na yung kaso, ni ombudsman sa Sandigan Bayan, makukulong muna kayo. Kagaya ni Kaita, ni yung barkada nyo, yung abogado rin, si Marculeta, ayan, sila si Jinggoy, ayan. Huwag kayong mag-alala, kayong mga senador, magkita-kita na lang kayo dyan. Yung isang senador naman, nasa Switzerland, humihingi daw ng asylum. Si Butterfly, sino ba yan? Yung dating nagbabalita sa ABS-CBN. Si, ano bang pangalan nun? Si Loren, tsaka yung anak niya. Humingi daw sila ng asylum. Ayan. Hindi, dapat tarapin nyo. Nung araw nagbabalita ka sa GMA7 Loren, di ba? Yung katotohanan ang gusto ng balita. O ngayon, ikaw naman, nagtatago ka. Yan pa nga ako nabasa Hindi ako babalik sa Pilipinas. O, talagang hindi ka na babalik. Kasi ang gusto mo, i-drop ang kaso ng iyong anak. O, hanggat hindi i-drop ng gobyerno, hindi ka uwi. Pero anong ginawa mo? Lagi kang may sakit, extension. O ngayon, wala ka ng sakit. Hindi mo uwi ka na, harapin mo. Nung araw nagbabalita kayo, gusto nyo katotohanan, di ba? Ngayon, ikaw naman, patunayan mo katotohanan talaga. Kanya lang, ang ayaw nyo kasi yung makulong kayo sa payatas. Di ba? Yan ang ayaw ninyo. Kaya kayo tumatakbo sa ibang bansa. Sige, hanggang dito na lamang itong mga politiko sa susunod kaibigan, 2020, mag-eleksyon na naman. Ialal ninyo yung walang di katiting na bayad ng anuman. Huwag nyo na silang tangkilikin. Huwag. Iboto ninyo yung gamitin nyo na ang tama yung utak ninyo. Huwag kayong titingin sa politikas. Wah, tignan ninyo kung anong mayambang nila sa taong bayan. Meron nga sila mayambag, paano naman meron naman sila na ibubulsa? Huwag naman ganon. Pagkatapos, makikita nila yung mga project nila, nakatelebisyon sila. Yung pala, behind that, meron palang, ayan, alam nyo na. Tugungin niyo kaibigan Jesus, Brother Manny Bautista, no political color, kaya wala kayong dapat ikagalit sa akin. Narinig nyo, narinig ko rin sa mga video. Okay? Bye-bye!